Ating pag-uusapan, matindi po ito, no? Napahiya itong si Bongbong Marcos dito sa usapin na ito. Itong housing secretary niya mismo ang nagsabi na hindi po kaya ang 1 million pabahay per year. Kung matatandaan po natin, ipinagmayabang ko yan dati nung tayo po ay kumakampi pa sa administrasyon, no? Year 2022, na nagmamayabang itong si Bongbong Marcos na kapag siya na ang mapresidente, 1 million pabahay per year. Pero ngayon, matinding revelasyon dito sa housing secretary niya na hindi kaya. Ipapakita ko sa inyo mismo mamaya itong video na ito na ano kayang gagawin ni Bongbong Marcos dito sa housing secretary na ito. Pahiya siya dito mamaya. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Mike Abe. Uminit ang ulo sa programa niya sa PTV. Binanata niya ang sariling administrasyon. Kampi siya dito sa administrasyong Marcos eh. Binanata niya ang administrasyon Marcos sa patungkol po sa korupsyon. At mismo sa TV station niya, sa PTV dyan, ay meron raw korupsyon na mga nangyayari. At mismo, i-play ko itong video na ito dito sa Donmar TV para alamin natin, para advise natin itong si Mike Abe. Ang tigas kasi ng ulo mo, Mike Abe. Mayabang ka kasi. Dati, hinahangaan kita noong ikaw ay nasa SMNI pa. Pero, dinisrespect mo si Pastor Apollo Kibuloy. Binastos mo siya. Nag-walk out ka in front of the sa programa mo. Bastos eh. Kaya ngayon, pinagtatawanan ka na lang ngayon ng taong bayan. Pati ang SMNI is smiling back at you. Kasi, ayaw mo kasing maniniwala eh. Kampi ka kasi sa mga bangag dyan eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangatlo nating pag-usapan ay sumulpot po. I think last ko na itong ipapakita itong isang vlogger, political vlogger, na nag-expose dito sa mga pictures ng mga diskaya na meron po siyang mga pictures sa iba't ibang mga politicians like ni Mayor Isko Moreno, pati mga sekretary. Secretary Mark Villar dati, may picture siya. Okay? So, many politicians ay may picture. Ipapaliwanag mamaya nitong nag-expose nito. Bakit nagkaroon ng mga pictures ng mga, pati nga si Secretary Bunuan, may pictures rin sila, itong mga diskaya. So, syempre, ang iba dyan ay maglagay ng malisya, sasabihin na, ano ba ito? Malakas pala itong mga diskaya sa mga politicians, kaya pala nagkaroon ng maraming project. Ganun yung maiisip ng mga ordinaryong observer. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan. At pag-usapan rin natin itong mga rallyista, no? Na hindi ito DDS na mga rallyista lilinawagin ko lang na hindi po ito mga DDS na mga rallyista. Kinalampag ang gate ng mga diskaya, which is ako naman sablay yun eh. Bakit naman nyo ididiin lahat ang sisi sa mga diskaya, no? At sinira pa nyo yung mga properties nila dyan. Talagang utak nito mga ano talaga ito mga nagrarally ba? Mga utak talaga, kalaban ng gobyerno. Hindi naman ganyan ang mga DDS magrarally eh. Hindi ididiin natin sa mga contractors lang. Ang ididiin natin dito, yung government officials na nagkaroon dito ng projects. Bobo pala kayo eh. Bakit diskaya lang ang idinidiin nyo tapos naninira pa kayo ng mga properties? Ganyan lang ba kababaw ang inyong mga isip, ha? Sa bagay, mga yellow cards. Okay, so yun po ang mga mainit na pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At ito po, kapalpak ang administrasyong Marcos. Ganito po siya kayabang na wala naman siyang ginawa. Kung matatandaan natin, year 2022, nagmamayabang siya na tutulungan ko ang mga mahihirap. 1 million, magkaroon po tayo ng 1 million pabahay per year. Utot mo, Bongbong Marcos. At kami naman, dati, naniniwala naman kami mga vloggers, na grabe, ang galing ni Bongbong Marcos, 1 million pabahay per year. Yun po ang nangyari. Pero heto ang katotohanan. Mismo ang housing secretary niya, ito na ang sinasabi ngayon. This is one of the reason bakit alisin na natin ang mga Marcos sa 2028. Ito, panoorin nyo. From 6 million until 2028,
will only be 300,000. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Tumatawa na lang si Secretary. Kung pwede palang sabihin niya, sino pa ba? Hindi si Bangag Marcos. Si Bongbong Marcos. Diba? Tama nga rin ang sinabi ni VP Sara na yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi yan posible. Hindi talaga kaya yan. Pati dito, magaling kasi siya magmamayabang. Hindi ko nga maiintindihan na itong mga loyalista, ang kanyang mga supporters, itong mga bangag niyang mga tanso vloggers na Mike Abe, Sangkay Janjan, ibilib na bilib dito kay Marcos. Bobo ba kayo? Halata na oh. Sige nga, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Mike Abe, ipaliwanag nyo ito oh. Nagmamayabang kayo dito dati ng 1 million pabahay per year. Anong nangyari? Mismo sekretary niya ang nagsabi, hindi kaya. Ang naitayo lang, alam niyo ba kung magkano ang natayo lang? 6,000 na pabahay lang ang natayo hanggang ngayon, 2025. 6,000. Hindi nga umabot ng 10,000. Magfo 4 years ka na panunungkulan dito sa bansa natin, 6,000 lang pabahay. Pero ang promise mo, 6 million. Pagkatapos ng termino ko, 6 million na pabahay na ang maitayo. Utot mo, bangag ka talaga. Ano kayang nasa isip nitong presidente na ito? Bangag talaga. Tapos, nagmamayabang pa si Coach Jarrett. Itong si Sangkay Janjan, si Mike Abe. Bangag rin ang mga pag-iisip di ba? Bangag rin Yung ating pinapangarap na 1 million homes a year. Layunin po ng programang ito na... Diyan ka kasi magaling. Nauna kasi yung yabang mo Yung 5,500 flood control projects na pinagmamayabang mo. Anong nangyari? Palpak. Yung pinagmamayabang mo 20 pesos per kilo, anong nangyari? Palpak. Heto na namang pabahay na 1 million pabahay per year na total of 6 million pabahay pagkatapos ng termino mo, palpak rin. Palpak ka, palpak, Marcos. Palpak ka, palpak. Kapag patayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. 10 months, nag 1.2 million na si Sec Jerry. Tingnan natin. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector. Sinungaling. Tama nga sinabi ni Leni Robredo. Ano masasabi niyo? Una, sinungaling. Pangalawa, sinungaling. Pangatlo, sinungaling. Sinungaling ka. Kasi nagagawa na talaga Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Before we proceed, I just want to clarify. The original target of 6 million housing units by 2028 of the 4PH or the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, our new target for 4PH alone will be 300,000. Yung 4PH target po natin, uulitin ko. Instead na magta-target sila ng 6 million, 300,000 na raw ang target nila ngayon. Ewan ko na lang kung aabot ng 300,000. Kasi sa ngayon, ang natayo pa nila, 6,000. Palpa ka, Marcos? 6 million until 2028 will only be 300,000. Ang nagagawa po, ang nagte-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. Sorry, mali pala ako. Mas lalong bumaba, 1,900 lang pala. My God! 1,900 lang ang naipatayo. My God, Marcos. 1 million pabahay pa yung pautot mo Tingin na. 1 million pabahay pa yung pautot mo That's the real number po ng 4PH. Real number. 1,900 ang may paitayo. Ang target po ng 4PH is 6.5 million home. Mr. Chair, ang target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we explain the reduction to the people? Ba't po natin Number one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. This is the realistic number na hindi rin naman madaling makuha, honestly. Pagka hindi natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000, hindi natin ito ma-achieve. So, ito talaga, to answer you, ito lang talaga yung kaya 300. Whether we like it or not, we have to be transparent about this na hindi na namin tatamaan yung previously target na 6 million. So, you have set a more realistic target na? Yes, Mr. Chair. Opo. And the main reason na hindi po na-achieve yung target? Ang unang-una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit buhusan natin ng pera yan, in reality, hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad, yung mga developers, contractors, and others na suportahan yung 6 million units in 6 years. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang realistic lang po namin nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin, is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair.
Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan? In the Si first Bongbong place? Marcos. Nadagdagan ko po yan na 6 million. No? So, Ayaw niyang aminin, ha? Ayaw niyang sabihin kasi ayaw siguro niyang mapahiya si Bongbong Marcos. Ha? anyway, moving forward, pinaliwanag ko po kay Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic. At the same time, hindi rin po ito madaling ma-achieve. This is a very challenging number. 300,000 itself is a challenging target, Mr. Chair. 1 million homes a day, a year. Sobra na. 1 million a day pa yung utot mo. Kakahiya siya, no? Challenging target, Mr. Chair. 1 million homes a day, a year. Sobra naman lang. Kasi tama ka eh. Ano kasi Bongbong Marcos? Dahan-dahan kasi, lagi ka kasi nagpupulburon dyan eh, di ba? Iwasan mo na yung pulburon. Matamis kasi yung pulburon eh. Pulburon ba? Yung pagkain na pulburon. Huwag ka na magpupulburon. Magano yung utak mo dyan, magdadry yung utak mo. From 6 million until 20. So, ano masasabi ko dito? Lilinawin ko dito sa Donmar TV. Huwag na kayong umasa sa 1 million pabahay per year. 6 million pabahay sa pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos. Huwag niyo niyang asahan yan. Kasi ang sabi ng Housing Secretary, ang kaya lang nila is 300,000. Ang naitayo nila, ngayon as 2025, 1,900 lang ang naipatayo. Hindi sobrang hindi nga umabot ng 1% na pangarap nitong bangag na ito. Hindi umabot ng 1%. 0.000001 siguro, ganun. Kasi 1 million, 6 million ang pangarap mo pero ang naipatayo mo 1,900 lamang. My God, dapat imbestigahan ito. Sa tingin ko dapat imbestigahan ito kasi if you are saying na 6 million pabahay, malaking budget ang inilaan dyan. Malaking budget ang binuhos dyan. Bakit 1,900 lang ang naipagawa? Delikado ito. Di ba?